I couldn't help it. Naging malalim ang paghahagod ng mga labi ni Harvey. Naging mas mapaghanap. Napapikit siya. It was his sweetest kiss, and Satan urged her to do more. Her lips were so soft. Tama siya, paraiso ang dulot noon. Subalit kaya ba niyang pagsamantalahan ng isang lasing na babae? Wala itong kamalay-malay, walang kalaban-laban. Bigla siyang napaatras sa naisip at direktang tumama ang mga mata sa papel na idinikit ni Janine sa katawan ng lampshade. Listahan ng mga do's and don'ts nila. Highlighted ang linyang no kissing, no sex. Sa pinakadulo ay ang idinagdag nito, don't fall in love with him. Nakaramdam siya ng pait sa dibdib sa nabasa. Yeah, right. She is head over heels in love with that guy. Napabuntong hininga siya. Tinitigan ng ilang segundo si Janine at bago pa man makagawang muli ng kamunduhan ay kusa na niyang nilagyan ng kontrol ang sarili. Inalis niya mga bisig ni Janine sa kanyang leeg at sa mabilis ang mga kilos habang ang paningin ay nakatuon sa labas ng bintana ay natapos niya ang kalbaryo. Habol niya ang paghinga. Parang hinahabol ng 1,000 asong mabilis siyang lumabas ng silid ni Janine. Sunod-sunod na buga ng hangin ang kanyang ginawa. Ang init ay pinaghupa sa ilalim ng malamig na tubig sa dutya. Ngunit gaano man niya i-adjust ang temperature control ng shower, hindi nakatulong ang lamig ng tubig na bumabagsak sa kanyang katawan para gawing steady ang emosyon. He knew he would be forever haunted by Janine's scent and that beautiful image playing in his mind. He would be possessed by her forever. Yun ang nagsusumigaw na katotohanan. Nakaalis na ba ang kuya mo, Nins? Sinadya ni Janine ang maagang gumising ngunit mas maaga pa palang gumising si Harvey at umalis. Kadalasan ay bumabangon siya ng alas 6 na ng umaga. Nakapagsaing na si Nina sa mga oras na iyon at ulam na lang ang lulutuin niya. Pagkatapos sa 1 oras siyang magbababad sa mga halaman at papanhik. Breakfast naman ni Harvey ang aatupagin niya at sasabayan na rin ito sa hapag. Opo ate, mga 30 minutes ago. Nanamlay siyang bigla. Naupo sa high chair at nakapangalumbaba sa counter. Alas 5:30 pa lang. Ano bang nangyayari kay Harvey? Halos hindi na sila nagpapang-abot. Kalimitan malalim na ang gabi kung umuwi. 4 ng araw na ganito si Harvey. Binilang niya talaga dahil ang 4 na araw na iyon ay tila mahabang panahon na ang katumbas. Miss na kita, Harvey. Namiss ko na ipagluto ka. Umiikot ang isip niya sa maaaring dahilan ng bigla na lang pagbabago ng routines nito nang hindi niya man lang masabayan. Wala pa naman tao sa opisina ng mga ganitong oras maliban sa guards at siguro ang janitorial staff. Inisip niya ang mga posibilidad. Nagalit kaya ito nung sawayin niya ito at uminom siya sa bar? Nakakagalit ba talaga ang ginawa niya iyon? Nag-away kayo ni Kuya, te? Napansin niyang ingat na ingat si Nina sa tanong nito. Kahit matabil itong bata ay may positibong sensitivity naman ito paminsan-minsan. Hindi naman, Nins. Bakit? Para kasing hindi na kayo nag-uusap eh. Mas mabuti pa nga sigurong nag-aaway sila at nakakausapan niya ito. Hindi yung parang nabibitin siya sa ere. Sa buong maghapon ay tumatakas sa kanya ang kaliwanagan ng isip. Bigla na lang ay napapahinto siya, napapatingin sa kawalan. Tumatakbo ang isipan niya patungo kay Harvey. Kung hindi lang talaga nakakahiya ay tinawagan na niya ito. Kung tatawag ako, kakausapin niya kaya ako? Ni ayaw niya nga akong pansinin itong mga nakaraang araw. Mabibiyak na ang ulo niya sa kakaisip, para na siyang buwang na kinakausap ang sarili. Ipagluto ko kayo ng paborito niya. Nalaglag ang mga balikat niya. Ilang pagkain na ba ang natapon dahil ayaw nitong pansinin? Pati siya'y nawawala na rin ng gana. Kinagabihan ay sinadya niyang hintayin si Harvey sa sala. Nang marinig ang ugong ng papahintong sasakyan ay halos takbuhin na niya ang pintuan upang salubungin ito. Nilakasan na niya ang loob kahit nakakahiya, ngunit ang ngiting nakapintas sa mga labi niya ay kaagading napalis. Ang anumang excitement ay napinid sa kasulok-sulukan ng kanyang puso. Yours is a beautiful home, Harvey. I never thought matatapos ito ng mabilisan. Anang maganda, sophisticada at class na babaeng inaalalayan ngayon ni Harvey sa paglalakad sa pathway. The woman was wearing a red knee-length dress na humakab sa magandang korte ng katawan nito. Litaw ang magagandang pares ng mahabang legs. Well, that woman looked so expensive. She felt so ordinary. Parang Victoria's Secret at MSE panties lang. Gaano kaya sila ka-close?
She wondered. Kita naman sa body language na hindi lang basta magkakilala ang mga ito. Oh, hi there! Sa wakas ay natapunan din siya ng pansin ng mga ito at ang guest pa talaga ang unang pumansin sa kanya. Naalala niya kung sino ito. Nakikita niya paminsan-minsan sa mga gatherings na karaniwang pinupuntahan ni Sheila dati. Megan, this is Janine, my wife. Janine, si Megan. She suddenly felt a sting in her heart. Parang ang sweet lang kasi ng pagkakaalalay ni Harvey sa panauhin at wala ang nakagawi ang matamis nitong ngiti sa kanya. Hi. Tawag ng magandang asal ay ngumiti siya ng ubod tamis kahit pa nga mabigat ang kalooban niya nang hindi maintindihan. Siya pang una naglahad ng kamay. She had no other resort than to pretend okay. Nakahanda na ang mesa. Kumain na kami. Lihim siyang na-disappoint. Excuse us, may importante lang kaming pag-uusapan ni Megan. Naihatid na lang niya ng tanaw ang dalawa hanggang sa sumarado ang pintuan ng private office ni Harvey. Naiinis siya. Sobra-sobra. Ate, kakain na po ba kayo? Ikaw na lang munang kumain, Nins. Para kasing mas gusto kong matulog na muna. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagod. Bago umakyat sa hagdanan ay tinapunan niya muna ng sulyap ang opisina. She wondered kung anong ginagawa nito sa loob. Na sa malalim na gabi ay kailangan pang mag-usap ng mga ito. Kung ano-ano na ang imaheng nililikha sa utak niya. Pinilit niyang matulog pero naging mailap ang idlip sa kanya kahit pabiling-biling siya sa higaan. Nagbilang na siya na 100 tupa pero wala pa rin. Paano ba siya makakatulog kung ang buong isip niya isakop ni na Harvey at nung Megan na iyon? Nakikiramdam siya sa kaganapan sa labas. Bandang 10:00 na nang umalis si Megan. Hatid pa ito ni Harvey sa labas at hinalikan pa. Buong-buo niya iyong nasaksihan. Nasa gilid ng bintana lang naman siya. Lihim na nagmamanman at aaminin man niya o hindi, nasasaktan siya. Bumabangon sa kaibuturan ng kanyang puso ang hangarin na sana'y walang ibang babaeng lalapit sa asawa. Kung pwede lang sana niyang habulin si Harvey palayo rito. Ang bigat sa damdamin ay mas nadagdagan pa kinaumagahan. Hi, good morning. Nakaplaster sa mukha niya matamis ng ngiti. Coffee? Akmay pagtitimpla niya si Harvey nang mangusap ito. Janine, pakiramdam niya ay napaka-importante ng sasabihin nito. Bakit napaka-formal ni Harvey ngayon? Janine, you don't need to do this. Nakuha na niya ang ibig nitong sabihin pero nagtanong pa rin siya. Ang alin, Harvey? Nakasandal ito sa island counter at matabang nakatitig sa kanya. Walang nakasanayan niyang gaan ang pakikitungo at matamis ng ngiti nito. Doing wifely duties. You are not obliged. Nasaktan siya sa sinabi nito. Dito na nga lang siya magaling. So, anong maaari kong gawin? If I can't do this simple thing for you. Mahina lang iyon. Pakiwari niya kasi isasambulat na siya ng iyak kapag nalakasan pa ang boses. Nothing. Then merely to accompany me to social functions and act as my wife in front of other people. Ayaw niyang magpanggap lang. Ayaw na niya. Gusto na talaga niyang maiyak sa harapan nito. Humakbang na si Harvey. Nasa bungad na ito ng pintuan nang muli siyang magsalita. Bakit biglang nagbago, Harvey? Holding back tears? She asked. Ngunit ang inig at pait sa kanyang boses ay hindi na itago. It should have been the case right at the start. No feelings involved. Walang personalan. This is just purely business, Janine. Saka ito tumalikod at lumula ng kotse. Walang personalan pero nagiging personal na sa kanya ang lahat. Siguro masyado na siyang nalibang na gampanan ng pagiging Mrs. San Martin. Hindi niya namamalayang pati puso niya ay nakataya na pala. Mahal na niya si Harvey. Sinakop nito ang puso niya ng walang kahirap-hirap. Dahil kung hindi ay hindi siya masasaktan ng ganito at hindi gagapangan ng selos ang puso niya. Marupok ka rin pala, Janine. Mahal na mahal niya si Harvey nang hindi niya sinasadya. Patunay ang pait na namamahay sa puso niya. Bakit ang sakit-sakit? Natuklasan na lang niya ang mga luhang na ipon sa gilid ng kanyang mga mata. On cue, nagsisilaglaga ng mga iyon hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. This pain was just so unbearable. And so, she stopped what Harvey called wifely duties. Hindi rin naman ito halos kumakain sa bahay at may mga pagkakataong wala ito at nasa ibang lugar. Nasa iisang bahay nga sila, magkasama sa ilalim ng iisang bubong pero parang napakalayo nila sa isa't isa. She had become an almost trophy wife.
And definitely, a stranger. Sarap na ibang tao yung umaakto silang sweet couple ni Harvey. Kaya ngayon, nasa isang art exhibit sila sa isang five-star hotel kung saan idinidisplay ang mga obra ng isang sikat na pintor. As usual, photo ops. Kukunan na larawan at ngingiti naman sila ni Harvey habang mag-aakbay at malambing sa isa't isa. Sa susunod na araw ay malalathala sa isang society pages o sa susunod na ilang minuto ay nasa mga internet portals na sila. Everything was just for a show. Nakakapagod na rin. They repeatedly do it only for one purpose. Ang inggitin at pamukhaan ang mga alkala, lalo na si Sheila. Nakakapagtakang ni isa man sa mga pagtitipong dinadaluhan nila ay hindi pa nila kailanman nakakasalubong ang mga alkala. Excuse me. Pasimple niyang inalis ang pagkakapulupot ng bisig ni Harvey sa kanyang bewang. Wala ng camera. Seryoso niyang saad nang hindi tumitingin sa mga mata ng lalaki. Funny how they never look each other in the eye. Dali-dali siyang lumayo kay Harvey. Nasusuffocate ang pakiramdam niya. Naganap siya ng restroom na medyo malayo sa venue ng exhibit. Nagpalipas lang naman siya ng ilang saglit sa loob habang nakatayo sa harap ng malapad na salamin. This is the safest place she could ever be. Away from the prying eyes of other people. Nakakaumay na rin naman kasi magkunwang masaya. Kung sana lang ay okay sila ni Harvey, hindi siya mapapagod na makipagplastikan sa iba. Janine. Kanina pa niya hinahanap ang mukha ng babae ngayon ay kaharap, ngunit ngayon ay may maliit na distansya na lang sa pagitan nila. Tanging ang makapag-ugnayan lang ng titig ang tanging niyang nagagawa. Ano bang tamang pagbating gagawin niya? Tita? Sa loob ng ilang saglit ay nanatiling magkaugnay ang mga mata nila ni Josel at nagawang mamutawi sa kanyang bibig. Kung sa ibang pagkakataon ito ay tumakbo na sana siyang payakap dito pero iba na ngayon. Naroroon pa rin ang kislap ng Tita Josel para sa kanya pero hindi maitatangging estranghero na sila sa isa't isa. May pader ng pumapagitna sa kanila. It was an invisible wall. Janine San Martin. Nahihirapan siyang salubungin ang tila nagbabadyang sakit na bumalatay sa mga mata nito. Ang babae na ang pinakamalapit sa ina na meron siya. Alam niyang hindi nito matatanggap ang ginawa ni Sheila sa kanya pero hindi rin ito maintindihan ang ginawa niyang pagpapakasal kay Harvey. I never thought na magpapakasal ka kay Harvey. She saw no judgment in her eyes. Gaya pa rin ito ng dati, puno ng pangunawa. Tita, nagpakasal na kami. And so, you've got to believe it. Bigla ang pagsulpot ni Harvey at hinapit siya sa bewang na tila ipinapakita ng aksyon ang katotohanan ng sinabi. Napako ang mga mata ni Josel sa bisig ni Harvey na nakapulupot sa kanyang katawan. Batid niyang nasasaktan si Josel pero pinipilit pa rin itong umiti. The ever-gracious and elegant Tita Josel na namiss niya ng todo. Congrats to the both of you. I just hope you take care of Janine. Para ko na siyang anak. Dumaan ang guilt sa dibdib niya. Naroroong gusto niya itong yakapin pero hindi niya magawa. I will. I'm gonna take her and protect her from the likes of Von and Sheila. Sa madilim na ekspresyon ay sinabi ni Harvey. Ilang sandaliling natameme si Josel. Sinampal ng katotohanan. My daughter has wronged you, Harvey. I apologize to you for that mistake. I don't need your apology, Mrs. Alcala. Nasa ng Tita Josel at ang magiliw nitong ngiti sa kaharap nila. If you'll excuse us, we have an important event to attend to. Sinamantala iyon ni Harvey na lumayo sila kahit gusto pa niyang lapitan at yakapin ng ina-inahan. By the way, malinaw ang memo ko sa organizer ng event. No Alcala is ever allowed to a gathering like this. Naglalakad silang nakalingon pa rin siya kay Josel na hanggang ngayon ay nakasunod pa rin ang titig sa kanila. Kaya ba hindi na sila dumadalo sa mga pagtitipong dinadaluhan natin? May ginawa ka sa kanila? Ako sa niya rito. You can't be too emotional, Janine. Si Tita Josel ko ang pinag-usapan natin eh. Mahal na mahal ko yun. Binitawan siya ni Harvey at hinarap. Sa kanya na hinuhang nasa mismong tapat sila ng tumutugtog na musical band sa pinakagitna ng lobby ng hotel. Ang galing ng mga musikero. Nanonood sa puso niya ang bawat tipa ng mga instrumentong gamit ng mga ito. Halong hard and soft music na lumikha ng napakagandang melody. Kung sana lang ay kayang pawiin ng magandang tunog, ang nagbabangga ang mga emosyon sa kanyang dibdib. It's too much to handle. What is your favorite music, Janine?
Nagtaka man sa tanong na iyon ni Harvey pero sinagot niya pa rin. Musika ni Moira. Bakit? Makahulugan itong tumitig sa kanya. Then, you might start loving a different genre. Classical perhaps. Naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Iiwasan niya ang mga alkala. I forbid you to go near them. Authoritative, na para bang pag-aari nito ang bawat desisyon niya at ang utak niya. Totoong naiinis siya lalo. Sa ginawa natin pagpapakasal, akala mo ba may mukha pa ako ipapakita sa kanila? Idagdag pa mga ginawa mo kung ano man ang mga iyon. Bahagya ng umigting ang boses niya. They deserve it. Ipit na ipit ang boses nito ngunit mariin. Sinabuan lang naman na nagkasala sa atin. Bakit pati sina Tita Josel ay kailangan mo idamay? Tumiim ang mga bagang ni Harvey. And so what? You wanna forget what they did to us? You wanna forgive them right away? So ano pang silbi ng ginagawa natin ito, ha? Kung ganyan kakalambot. No wonder kay dali mong naguyo ni Von dahil mas pinaiiral mong puso. Nasaktan siya sa sinabi nito. Tanga, yun ang ibig nitong sabihin. Tiningala niya ito sa mukha at matapang na sinalubong ang mga titig. His stance beyond 6 feet kaya nagbumukha pa rin siyang bansot kahit nakasuot na siya ng mahabang takong. Minsan nga itatanong ko sa sarili ko if this is all worth it. Tama nga bang nagpakasal tayo, Harvey? Siguro nga hindi. Mahina lang kasi ako eh. Kaya out of desperation and pain, sinunggaban ko ang alok mo without even thinking that I might hurt Tita Josel and Tito Clarence in the process. Pero hindi ako masaya, Harvey. Ayoko sa pakiramdam na lagi na lang nag-iisip ko paano sasaktan ng iba. Hindi ako yun, Harvey. Hindi ako yun. Bahagyang lumambot ang ekspresyon na lalaki na makitang namalisbis sa mga luha niya. Tumingin muna ito sa gawing kinaroroonan ng mga musikero na tila doon kumukuha ng lakas. Ang dalawang palad ay nakasuksok pa rin sa bulsa ng slacks. Huwag na tayo magtalo. Bumalik na tayo sa loob. Mababa na ang tono nito. May mababanaag na pagsuko. Ayoko. Buong pagmamatigas niyang turanan tangkain siyang lapitan nito. Balikan mo ang mga taong kauri mo. Pinahid niya ang mga luha at buong pagmamadaling naglakad patungo sa labas. Janine, ano ba? Kontrolado ang galit at gigil ni Harvey na sunundan siya. Mas binilisan pa niya ang paghakbang. Lumilikha pa ng ingay ang malakas na tagaktak ng kanyang takong. She could care less. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang makalayo. Kaagad siyang naghanap ng taxi. Janine, you're embarrassing me. Mahigpit itong pigil ang braso niya. Bakit bang tigas ng ulo mo? Pabalag niyang hinila pabalik ang kamay niya at marahas itong hinarap. The day you married me, gusto mo lang na maipamukha kay Sheila na kayang-kaya mo siyang palitan. Kahit pa nga na isang napaka-unbecoming na babaeng kagaya ko. Kusang sumambulat ang tinitimping sama ng loob. Yes, I am an embarrassment. Sorry ha. Sorry at ganito lang ako. Pero hindi na ako baba. Natigil ang anumang sasabihin niya na bigla na lang tawirin ni Harvey ang pagitan nila at kuyumusin siya ng halik sa mga labi. Ang halik na ito, hindi lang pinatid ang anumang gusto pa niyang sabihin. Ipinanid rin nito ang anumang pagpoprotesta sa kanyang utak at natagpuan na lang niyang sariling sumasagot sa mapaghanap na paghalik ni Harvey. All fibers of her being had longed for this kiss. Ang mga kamay niyang dapat ay nanunulak sa katawan ni Harvey ay kusa na lang na lumambot sa ibabaw ng dibdib nito. Itulak mo siya, Janine. Bagkus ay tinumbasan niya ang init ng lalaki. Lumalim ang halik na pinagsaluhan nila. Tinutupok siya ng malambot na mga labi nito. Dinadala siya sa kakaibang dimensyon. Pinaiinit ang buo niyang katawan. Pinatitindig ang kanyang mga balahibo at niyayanig ang kanyang buong pagkatao. And ending this kiss would be so impossible. God, she didn't want for this magical moment to end. Gusto niyang maglunoy sa mga labi nito pero ang anumang pantasya ay kailangang matigil. Hindi siya dapat na nagpapadala sa daluyong. Inipon niya ang buong lakas at basta lang huminto sa pagsagot sa halik ni Harvey. Nahinto ang halik na iyon. Naririto sila ngayon, walang makapang sasabihin sa isa't isa. Sa mga mata ni Harvey ay naroon ang samot-saring emosyon. Hindi niya kayang pangalanan ang lahat pero iisa ang pumapaibabaw sa abuhing mga mata nito. Harvey is sorry for kissing her. Don't. Pigil niya rito nang tangkain itong mangusap. Just don't.
You don't kiss and say sorry afterwards. Mas mararamdaman ko lang kung gaano ako kakulang para sa isang Harvey San Martin. Ayaw niyang marinig sa mismong bibig nito ang salitang sorry. Mas bababa ang self-esteem niya. Mas mararamdaman niya kung gaano siya kakulang para magustuhan nito. Kaya naman agaran niyang pinara ang papalapit na taxi. Hayaan mo na muna ako mapag-isa. Pumiyok na ang boses niya. May bara sa lalamunan niya. Nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga sa Harvey. Pinadaanan ng kanang palad ang buhok habang ang isa'y napahawak sa bewang. Tila napapagod ito na hindi mawari. Miss, sasakay ka pa ba? Akmang bubuksan na niya ang nakahintong taxi ngunit wagap ang naging pagpigil ni Harvey. Hinarang nito ang sarili sa kanya. Kung gusto mong umuwi, uuwi tayo magkasama. Kumuha ito ng pera sa wallet at inaabot sana ang talang tsuper kapag kuwa'y tinawagan sa bangboyet. Habandaan ay wala silang imika ni Harvey. Nakalukip-kip lang siya habang nakatuon sa labas ng bintana ang paningin. Ito naman ay panay ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Kanina pa sumisikat ang araw, katunayan ay lumulusot na sa kanyang balat ang mainit na sinag na nagmumula sa nakabukas na bintana ng kanyang silida. Sinadya niyang iwanang nakabukas iyon. Pumikit siya at hinayaang madama ang nagsisimula ng tuminding init. Just like the ray of the sun, she started soaking herself with the reality amidst the fantasy she was in. Idinilat niya ang mga mata. Inilibot ang mga mata sa paligid. The room seemed so familiar. So familiar that she didn't know how to bid goodbye whenever Harvey decided to ditch her away. Hindi sinasadyang napahawak siya sa kanyang labi. Hanggang ngayon, wari niya ay nakapagkit pa roon ang mainit at malambot na mga labi ni Harvey. The scent of his minty breath still lingered on her system. It was a beautiful poison. Ang halik na iyon parang kumunoy na dinadala siya sa walang kasiguraduhang bangin. Hindi siya pinatulog ng halos buong magdamag. But no matter how sweet that kiss was, kailangan niyang muling ituntong ang mga paa sa realidad. Walang anumang kahulugan ng halik na iyon. Bunsod lang iyon ng damdamin or maybe ng galit ni Harvey sa kanya. Napabuntong hininga siya. Sa naging pagtatalo nila ni Harvey kagabi, baka sasabihin na nito ngayong maghiwalay na sila. Magkanya-kanya na nalandas. Ano nga naman ba ang silbi ng inaasawang kakalabanin ng mga desisyon nito? Kinaba niya ang damdamin. Gusto ba niyang mangyari iyon? May bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing oo, ngunit sa kaibuturan noon ayaw niyang lumayo. That's for certain. Masyado ka nang nasanay sa pagiging pekang may bahay mo, Janine. Bumangon siya at bumaba. Naging malikot ang kanyang mga mata. Kapag naabutan niya si Harvey sa ibaba ngayon, hindi niya malaman kung papaano ito pakikiharapan. Nakahinga siya ng maluwag nang walang Harvey na nadatnan sa ibaba. Wala pang abisong palalayasin na nga siya. Magagawa pa niya ang isa pang bagay. And maybe tonight, she will start packing her things. Ang isiping aalis siya sa bahay na ito ay nakakasikip ng dibdib. Then that golden tiara caught her sight. Napangiti siya. Ngiting hindi umaabot sa tenga. Umuga siya ng hangin. Sunod-sunod. Saka pumanhik sa kusina at sinimula ng pagluluto. Sa paghahanda man lang ng pagkain ay mabaling ang lungkot niya. Nins, yung mga pack food sa mesa sa kusina, nandito na ba lahat? Abala na siya sa paglulod ng mga pack food sa compartment ng kotse, katulong si Mang Boyet. Mabuti na ring araw-araw itong pinapupunta ni Harvey sa bahay, in case daw na kakailanganin niya. Andito ng lahat eh. Patungo siya sa isang orphanage at mamimigay ng mga regalo para sa mga batang karaniwan nilang binibisita nila noon ni Tita Josel at Sheila. Malayo pa naman ang Pasko pero mas mabuti na iyong maagang makabisita para naman hindi sila magpang-abot ni Tita Josel kung sakasakali. At least, once in a while, she gets to being Janine again. Janine na hindi pretend wife ni Harvey. Heto at imbis na branded na damit ang suot niya, nakapantalon at polo blouse lang siya at nakasuot ng stickers. She missed herself so much. Namiss niyang pakasalumuhaan ang mga dating kakilala. Mga taong labas sa sirkulo ni Mrs. Harvey San Martin. Janine, ang tagal mo hindi nakabisita. Ang project director ng orphanage na si Mrs. Morales. Magiliw siya nitong tinanggap. Naging busy lang po. Nakangiti niyang sagot, habang magkatulong silang inaayos sa mga supot na dala niya. Maliban sa food box ay may cash donations din siyang iaabot dito. Mula iyon sa sarili niyang pera na hindi niya nagagalaw
Simula nang tumira siya sa poder ni Harvey. Sayang at hindi kayo nagkasabay ni na Ma'am Josel. Taon-taon silang nandirito ni na Tita Josel o kapag naisipan lang nito. Pero noon yun. Baka sa susunod na ho, sila ma'am. Wala namang kaalam-alam ang ibang tao sa nangyari. Hindi rin naman ugali ng babae na makiusyoso sa mga nangyayari sa iba. Pero kahit na iwas siyang masagdi sa ganoon ang usapan, tiyado magtatanong ito kung kanino galing ang mga donations, kung sinong napangasawa niya. Nabanggit niya kanina na nag-asawa nga siya. Hindi na ho ako magtatagal, sister. Idinaan ko lang talaga itong mga ito. Ayaw mo bang magpakita doon sa mga bata? Sa susunod na lang ho. Abay, mamimiss nila ang kakulitan ka. Mas magtatagal siya dito. Mas maraming katanungan siyang sasalahin. Masugid siyang tumanggi nang muli nitong iungot ang nais. Palula na siya ng sakyan nang siya namang paghinto ng isang lumang pick-up at umibis ang dalawang pamilyar na mga taong hindi niya inaasahang makikita. Von, Sheila. Surprises of all surprises, buntis si Sheila. Otomatikong tinarap ng punyal ang puso niya, hindi dahil sa mahal pa niya si Von. Habang tinititigan ito ngayon ay napatunayan niyang wala ng anumang pagmamahal na nakatago sa kanyang puso para sa dating kasintahan. Mas nasasaktan siyang malaman kung gaano nakatagal siyang niloloko ng dalawa. Mas malalim ang sugat na nilikha ni Sheila sa kanyang puso. Sheila was like a sister, but in just a snap of a finger, ay nagawa nitong pagtaksilan siya. Matapang niyang sinalubong ang mga titig ni Sheila na ngayon ay natitigilan. Bahagya pang ang umawang ang mga labi nito. Janine, walang tinig na namuos sa bibig nito. Kalaunan, siya man din ay umurong ang dila. Ang lahat ng panunumbat na dapat ay pamumukha niya sa mga ito ay napinid sa kanyang utak. May bara sa kanyang lalamunan. Nasasaktan man ay taas noo siyang naglakad at nilampasan ng mga ito na para bang hangin ang nararaanan. She never bought an eye. Ngayon niya napatunayang magaling na guro, si Harvey. He taught her so well. Janine, sa wakas ay nagkatinig si Sheila. Umaandar pa rin pala ang voice box nito. Janine, sa ikalawang pagtawag nito sa pangalan niya ay napapikit siya. Maari nagkamali siya pero may pangungulila sa boses ni Sheila at ang init na nagmumula sa kamay nito. Nanas niya ito, oo, pero umaapaw pa rin ang sakit ng ginawa nito. Pabalawala niya ipinigsa ang kamay nito na tila narurumihan siya. Kapag kway, hinarap ang mga ito. Matamis ng ngiti ang ipininta niya sa kanyang labi. Small world, isn't it? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang taksila. Gusto niya sanang kalimutan ang nagawa ng mga ito pero habang tinititigan niya ang mga ito, bumabalik ang pait at pangiinsulto. Janine, wala na bang ibang alam na sabihin ng dati niyang kaibigan? At ang dati niyang nobyo ay nakatingin lang sa kanya habang nakahawak sa braso ni Sheila. If you'll excuse me, my husband is waiting. May diin sa salitang husband niyang turan. Napatungo sa Sheila. Sa buwan naman ay napahawak ng mahigpit sa braso ng babae na tila ba naas nitong isalba, oras na mangalmot siya. Huwag kang umasta ng mga angalmot ako sa asawa mo, Von. Yan ang pinakahuli kong gagawin. Hindi man ako lumaking mayaman, but I assure you, I sure learned my manners. Lalampasan na sana niya ang mga ito pero hindi pa siya tapos. Pero I thank God na pinakawalan mo ako, Von. Kung hindi mo yun ginawa, I wouldn't have experienced the best that life could offer. Buhay na kayang ibigay sa akin ni Harvey. Buhay na ni sa hinagap ay hindi mo kayang ipagkaloob. Siya man ay nasurpresa sa panibagong tapang na ipinakita niya. Saka siya tumalikod at pumasok sa nakabukas ng pintuan ng kotse. Sa sandaling nasa loob na siya, ng sasakyan ay sa kanya pinakawalan ang lahat ng nginig ng tuhod at ang luhang kanina pa nagbabantang pumatak na nauwi sa paghagulhol. Nainggit siya sa buhay na meron ngayon si Sheila. Nainggit siya na magiging ina na ito. Isang bagay na kahit tagal na niyang pinapangarap. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Pinahid niya ang mga luha. Walang saysay na iyakan niya ang namatay na pangarap na iyon. Mang Boyet, pwede mo ba akong ihatid sa opisina ni Harvey? Presensya ni Harvey, yun lang ang gusto niya sa mga oras na ito. Gusto niya magsumbong o yumakap dito kahit sa kabila ng katotohanan hindi sila okay. She just wanted to see him and feel his warmth. The moment na bubukas ang pintuan sa opisina ni Harvey ay humulagpos ang lahat ng hinanakit at sama ng loob. Nakasandal ito sa edge ng mesa habang seryosong nakatungo sa kung anumang dokumentong nasa palad nito.
Harvey! She cried his name in pain and desperation. Bago pa man ito nakahuma ay inisang hakbang niya ang pagitan nila at buong higpit itong niyakap. Make love to me, Harvey. Anakan mo ako, please. Parang bata siyang nagsusumamo. She knew it was too much to ask. Janine, what's wrong? Nakakulong na siya ngayon sa mga bisig ni Harvey at panay ang ginawa nitong paghagod sa kanyang buhok. Pinapayapa ang kanyang damdamin. Ang sarap sa pakiramdam sa bawat pagkakataong nararamdaman ang init ng katawan nito at ang manakanakang pagdampi ng bibig nito sa kanyang buhok upang kintalan siya ng magagaang mga halik. Nakita ko sila. Ang saya nila. Magkakaanak na sila, Harvey. Parang bata niya sumbong habang humihikbi sa dibdib nito. Nakasuporta sa bewang niya isang braso nito habang iniangat ng isa pa ang baba niya. Tinutuyo naman ang hindotoro ang luhaan niyang muka. Janine, talk to me. Nasa mga mata nito ang tinitimping inis at ang pag-aalala. Malumanay ang boses nito na tila nanunuot sa kanyang kaluluwa.